Inihahandog ng Radio Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang UCAT on Air. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang UCAT on Air na sumasahing papawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija at inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com at sa Facebook account ng ating programa, ang UCAT Study Group at groups@facebook.com. Ito po si Kuya Jomar Luciano, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At kasama pa rin po ninyo si Kuya Richard, ang inyong kayukat rin, kasama ni Kuya Jomar sa oras na ito. At Kuya Jomar, siguro ipakilala mo yung ating panauhin ngayong gabing ito. Oo nga, napakapalad na naman natin. Meron tayong kabataan na kasama ngayong gabi sa ating programang ito. Kaya papakilala natin, siya ay isang youth minister mula sa parokya ni Mary Help of Christians sa San Jose Nueva Ecija. Pakilala ka, ate. Ako po si Ate Joanne, ang isa po akong Prex Music Ministry at isa rin pong youth sa Mary Help of Christian Parish. Ayan. Welcome. So, Prex. Ano ba yung Prex, Ate Joanne? Ito po yung seminar lang po ito sa Mary Help or sa iba pong parokya po ng diocese. At doon po yung hinuhubog po yung mga tao o pinapalakas pa po yung pagkilala sa Diyos, pananampalataya. Di ba ito yung Parish Renewal Renewal Experience, no? So, yun. So, music minister ka doon. So, Opo. kasama ka sa music. And then, at the same time, youth minister Sa din sa parokya. youth Wow. ministry. So, welcome Welcome dito sa ating programang UCAT on Air. First time mo, di ba? Opo, first Huwag kang time. kakabahan. Ano ito, magbabahaginan lamang tayo ng ating tungkol sa ating buhay pananampalataya. Okay po. Sige po, so bago po tayo magpatuloy sa ating programa, samahan niyo po muna ako sa ating panimulang pananalangin sa pagsisimula ng ating pagbabahaginan ngayon. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon na lubos na nagmamahal at kumakalinga sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama, muli po namin ipinaabot ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na paggabay at patuloy na pagsama sa amin sa bawat araw ng aming buhay. Ngayon po kami po ay magbabahagi na ng inyong mga banal na salita. Hinihiling po namin ang inyong patuloy na pagsama sa amin, patuloy na paggabay, at ang patuloy na pagsusugod ng inyong banal na Espiritu upang higit kaming maliwanagan sa mga bagay tungkol sa aming pananampalataya. Ipinapanalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig sa oras na ito, ang lahat ng mga makikibahagi sa pagninilay tungkol sa iyong mga aral at tungkol sa aming buhay pananampalataya. Patuloy po ninyo kaming kalingain at gabayan. Bigyan po ninyo ng katuparan ang aming mga adhikain upang higit na makarating ang inyong mensahe sa mga kabataan at sa lahat ng mga makikinig sa aming programa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayun po. So, muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat at mapagpalang pakikinig. Mapagpalang pagsasahing papawid, no? Yes. Ng UCAT on Air, Kuya Jomar. So, nakakatuwa at sa kabila ng masamang panahon itong mga nakarang araw, sa kabila ng mga kalamidad na dumaan, no, tayo ay nagpapatuloy pa rin sa ating misyon sa ebanghelisasyon, no, sa pamamagitan ng youth catechism o yung katekismo ng mga kabataan. At napakarami nating dapat ipagpasalamat, no, at bagaman nagkaroon ng matinding kalamidad lalo na sa gitnang Luzon itong mga nakaraang araw,
ay patuloy pa rin tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang patuloy na pagkapakita ng pagmamahal sa atin. At saka, Kuya Jomar, ginugunita rin natin yung mga biktima ng lindol. Itong nakaraang, anong araw ba yun? Nakaraang Martes. Nakaraang Martes, no? So, pinagdarasal natin yung mga taga Visayas, especially sa Cebu at Bohol, no? Yung mga medyo malakas yung lindol na yun, Brother Richard. Kaya ipagdasal po natin, patuloy na ipagdasal ang mga nasalanta ng mga nakaraang kalamidad at manalangin pa po tayo ng higit para makaiwas po ang mga kalamidad sa ating bansa. Magpapasko pa naman, Brother Richard, no? Yun po, patuloy po kayo nakikinig sa programang UCAT on Air at bago po tayo dumako sa ating UCAT question na talaga namang mainam na naman ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Katulad ng nakaraan nating topic na napaka-ganda ng ating topic na nakaraan. Pero bago po tayo dumako doon, ay yun nga, magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik tanaw sa ating nakaraang programa tungkol sa UCAT question number 13. At ang tanong noon ay, can the church err in questions of faith? No? Pwede bang magkamali ang simbahan sa usaping pananampalataya at dinugtong natin at moral, no? Faith and morals. At yun, natatandaan ko, Brother Richard, no napag-usapan natin na nakaraang linggo na ang kabuuan, ang simbahan bilang kabuuan ay hindi maaaring magkamali. No? Pero ang mga nagkakamali ay yung mga individual na mga miyembro ng simbahan. Madalas malaking pagkakamali pa yung nangyayari. Pero dahil naniniwala tayo na ang simbahan ay may kapangyarihan o may kakayahan na magturo, dahil dito yung kabuuan ng simbahan hindi maaaring magkamali. At sinabi nga natin ito nakaraan na ang tanong dito ay, can the church, no? Pwede bang ang simbahan, no? Ang tinutukoy dito ang simbahan at pinag-aralan natin na sabi, sino ba yung binubuo ng simbahan, no? Kasi hindi lang mga pare, hindi lang mga madre, hindi lang mga obispo, kundi pati ang mga laiko. So lahat ng mga binyagan ang bumubuo ng simbahan. Pero sabi nga natin, ano yung o sino ang dahilan kung bakit ang simbahan bilang isang pamayanan, isang komunidad na sumasampalataya ay hindi maaaring magkamali sa larangan ng pananampalataya ay dahil mismo kay Jesus na nasa gitna. Kasi sabi nga niya, di ba, 2 o 3 na natitipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang gitna. At si Jesus na nasa gitna natin, ang siyang nagpapanatili ng simbahan, ang siyang nagpapanatili ng katotohanan ng ating pananampalataya. At magpahanggang ngayon, nananatili pa rin yung pangako ni Jesus na ipapadala niya ang kanyang spirito, ang spirito ng katotohanan upang manatili tayo sa katotohanan. Tama. At napag-usapan natin din doon yung kanino ba ibinigay ni Jesus yung tungkulin, no, na ipaliwanag na naibigay itong pananampalatayang ito. Siya ay pumili ng 12 alagad, no? Mula dun sa maraming tagasunod, si Jesus ay pumili ng 12 at mula dun sa 12, si Jesus ay pumili ng 3, si Peter, James, and John na laging kasama niya. At mula doon sa 3, si Jesus ay pumili ng isa. At yun ay si Pedro. Kaya sa simbahan natin, meron tayo mga obispo, pero sa mga obispo, meron tayo mga tinatawag na mga kardinal, no? At sa lahat mga kardinal, mga pinili buhat sa mga kardinal, meron tayong tinatawag na Santo Papa na siyang gumagabay sa atin, na siyang nagdadala sa atin sa tamang pananampalataya. At last week, pinag-usapan natin tungkol sa apostolic succession. Mula kay Jesus, ipinasa niya sa mga apostol at ang mga apostol ipinasa magpahanggang ngayon sa mga obispo. Ang tinatawag nating teaching authority ng simbahan. At nabanggit din natin nakaraan yung tinatawag na deposit of faith, no? Yung depositum fidei. Na siguro, ano ba yan? Parang sabi nga natin, mukhang bangko na nagde-deposit ka. Kasi, si Jesus ay physically hindi na natin kapiling, no? Siya after nung passion, death, and the resurrection, siya ay umakyat sa langit, no? At ang natili talaga sa atin, sabi nga dun sa gospel na yung a walk to Emmaus, no, hindi na kailangan biglang naglaho si Jesus kasi hindi na natin kailangan ng makita si Jesus physically, kundi with the eyes of faith, no? Yung presence ni Kristo sa atin with the eyes of faith. At bagaman hindi na natin kapiling si Jesus physically, pero iniwan niya na lahat sa atin yung tinatawag na content, yung laman ng pananampalataya. Natandaan ko, sinabi mo tungkol sa Matrix, no? Oo, yung Matrix, di ba? Iniwan niya na, binigay niya na yung foundation talaga. So, nakumpleto na, naganap na kaya nga sa krus, sabi ni Jesus, naganap na. So, yung kaganapan ng revelation, kaganapan ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa atin,
ay naisakatuparan, na kumpleto na ni Jesus. Kaya sabi niya, Yes. it is finished, no? Naganap na ang lahat. Kaya yung tayo, binigay na sa atin yung discussion nyo last time naman, yung tungkol sa sacred tradition and sacred, sacred scripture. scripture. So ito yung tinatawag na deposit of the faith, no? So kung tayo ay may mga tanong tungkol sa ating pananampalataya, kumbaga kukuha tayo dun sa deposito natin. Kasi may deposit na tayo, kukuha tayo sa bangko, magwi-withdraw, at ito yung para tingnan natin yung para kumuha ng pananampalataya, maintindihan natin yung pananampalataya natin, no? So yung pinagkukunan natin yung scripture at saka yung sacred tradition, no? no? So hindi lang basta Biblia, meron tayong tinatawag na tradition. So ito yung mga napag-usapan natin, very napaka-hitik, no? Hitik sa laman. Malaman na Napakaganda malaman. po. Grabe. Yes. Yung mga hindi po nakarinig or nakanood, pwede naman po nilang balikan. Ako po, hindi ko po napakinggan, pero parang yung mga sinabi po ni Kuya Joms sa ni Brother Richard, parang gusto ko na rin pakinggan. Oo. Kasi nga po, hindi po talaga nakarinig. So, iniimbitahan natin ng lahat na makikisubaybayan din tayo sa live streaming kasi ito recorded. Nakikita natin yung mga previews na mga episodes natin. At siguro, Kuya Jomar, pwede Yeah. na siguro tayong dumako. Medyo nag-enjoy na naman tayo sa pagbabalik tayo. Ang ganda kasi ng topic nung nakaraang linggo. Kaya ngayon po, ibabasahin na natin ang UCAT question number 14. No? So, Siguro pwede bang si Ate Joanne ang bumasa magbasa ng UCAT question number 14. Is sacred scripture true? Ayun. Yun daw bang sacred scripture ay totoo? Karugtong talaga ito. Makikita natin ito, medyo tuloy-tuloy Ang na. ganda ng pagkakadugtong-dugtong niya. Kasi sabi nga balikan lang natin ng konti, sabi ni Pope Benedict kasi, kung bakit nagkaroon tayo ng youth catechism, no, katisismo na ito, una-una napakahalaga na alam natin yung pananampalataya natin. Hindi lang yung basta talon ka ng talon sa dilim. Yung para may bangin, sabi sa'yo, talunin mo yan. Hindi mo nga nakikita kung anong nandyan Kasi hindi naman ganun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Para yung kwento na nahulog daw sa bangin, nakakapit sa ugat, sabi bumitaw ka, ayaw mo bumitaw. May nagsasabi na sa kanya, sinasabi na ng Diyos, bumitaw ka. Ayaw bumitaw. Kasi madilim yung ilalim. Oo. Pero may punto May punto rin na yung pananampalataya kasi natin, hindi lang basta yung, sige, leap of faith, yung maniwala ka na lang, hindi pwede. Ang sabi ni Pope Benedict sa atin, kailangan alamin natin, pag-aralan natin, suriin, saliksikin natin, at yung isa pananampalataya. Isa puso ang So, yung to know muna, to know, and then to live it out, no? To live it out. Sa kaya ang tanong dito, sabi nga natin, ang pinagmumulan ng pananampalataya natin ay sacred scripture at sacred tradition. at sacred tradition, no? Ang ganda ng tanong ngayon na to. Totoo Totoo ba? ba? Ang banal na kasulatan. Kasi sinabi natin, ito pala yung pinagmumulan. Ayan, tanong, totoo ba yan yung pinagmumulan ng pananampalataya na yan, di ba? Ang ganda ng sagot ng UCAT tungkol sa question na napakadaling intindihin maski ng mga kabataan. No? Ito yung beauty of the UCAT. The questions are answered beautifully and simply. Kung saan madaling mag-grasp ng mga kabataan. Sabi dito, the books of scripture firmly, faithfully, and without error teach the truth. Napaka-strong yun, ha? Yes, sabi, without error, teach the truth. Firmly, faithfully, and without and error. without error. Tatlo po yan. Firmly, faithfully, and without error. At parang ginastify pa higit doon sa sumunod na salita, sabi, written under the inspiration of the Holy Spirit, they have God as their author. Oo. Kasi, yun yung sagot doon. Bakit sinabing firm? Pag sinabi nating firm, adamant yan. Resolved. Ganun. Oo. May paninindigan. May paninindigan. No? Firm May paninindigan yan. Faithfully, at tapat, no, nakaayon doon sa talagang kung ano yung nangyari. No, at ano yung pangatlo, walang kamalian. Pero bakit humantong doon? Kasi yung sabi nga nung binasa ni Kuya Jomar nung sumunod, kasi ito ay dahil sa isang inspirasyon. Pero saan nanggaling yung inspirasyon na yon? Sa banal na espiritu. Sa espiritu, no? Yes. Pero kasi merong mga teorya noon na paano ba na, actually ngayon, siguro nakakita kayo ng mga tawag dito, yung mga picture o kaya video na yung Bible may kalangitan bukas, no?
tapos may liwanag from heaven, tapos nandun yung Bible. Yung para bang yung Bible bumagsak mula sa langit. Kasi noon, meron mga ganun paniniwala na yung Biblia daw na ay parang bumagsak mula sa langit. No? Fell from Nasa gift, heaven. magic, bang, ayan na yung Bible natin. Mula sa langit, Oo. may Biblia. Mm-mm. Andiyan ang salita ng Diyos. Ayan. Yun ang paniniwala No, nila noon. may mga paniniwalang ganun. Actually, ayoko rin gamitin noon, maling Para, term. Noon yes. kasi ibig sabihin noon, mali ngayon, tama. Parang ngayon. Merong ilan na ganun ang paniniwala. No? At meron din naman nagsasabi na ganito kasi yan. Oo, tao ang sumulat ng Bible, pero binulungan sila ng Diyos. Ang tawag doon, divine dictation. Yes. Na may nagdikta, halimbawa kay Ate Joanne, sige, ibubulong ko sa'yo ha, susulatin mo. Ito yung susulatin mo. Kung anong bilong ko sa'yo, susulatin mo. Hindi gano'n na isulat ang Biblia eh. Hindi ibinulong at saka may nagsulat. Yes. No? Ang sabi rito ay inspiration. Ano ba ang sinasabi? Ano ba ibig sabihin ng inspiration? Siguro, alam ko merong ang ganda ng pagkaka-explain dito sa Yuka sabi. The Bible did not fall from heaven in its final form. Nor did God dictate it to human scribes who copied it down mechanically. Rather, God chose certain men who made full use of their own faculties and powers so that though He acted in them and by them, it was as true authors that they consigned to writing whatever He wanted written and no more. Naintindihan mo ba yan? Yun yung inspirasyon. Naintindihan mo ba yan, Ate Joanne? Palagay mo, ano yung sa pagkaintindi mo tungkol dyan? Sa akin po, para sa akin, yung inspiration nga po, di ba sinabi niyo, inspiration, ibig po sabihin, hindi po, katulad kanina, hindi po binulong or walang nagsabi. Basta po kung ano po yung gusto lang na isulat ng tao na inspiration niya po yung Holy Spirit. Yung parang yun lang po yung pagkaintindi ko. Ang magandang sinasabi rito, tama yun, ano? Ang magandang sinasabi rito sa ating yukat, na hindi nga ito yung bumagsak mula sa langit at hindi rin ito yung dinikta. Sabi ito, isinulat ito ng talagang mga tao na nabuhay sa kasaysayan. So, ibig sabihin, itong mga tao na ito na nabuhay sa kasaysayan, bahagi ng isang kultura, bahagi ng isang sitwasyon, no? Ginamit nila yung kanilang faculties. Pag sinabi nating faculties, human faculties, ano yun? Reason and will. No? Faculty of free will and reason. So, ginamit nila yung galing, ginamit nila yung kalayaan nila para magsulat. At ibig sabihin, kung itong mga taong ito ay bahagi ng kasaysayan, bahagi ng isang kultura, bahagi ng sitwasyon, ibig sabihin, immersed sila sa human situation. Kaya nga, halimbawa, ang Biblia po, hindi siya textbook. Yes. Na halimbawa, ayon sa ganito. Pag may tanong ka, ito, kunin mo ang sagot sa ganito. Book, chapter, and verse. Yes. Sa libro na ganito, Ito ang sagot talaga. dyan, nasa kabilang dulo. Ito yan. Para ba, hindi yan science book na, Kinakabisa. kinakabisa. Okay lang kabisa, maging familiar ka dyan, no? Pero yung, may tanong ka sa buhay mo, tapos biglang, may sagot ang Bible dyan. Hindi po ganun yun eh. Kung may nakikita tayong sagot dyan, well and good, no? Pero, the Bible is more than that, no? Kasi ang Bible is a theological reflection. Ito'y pagninilay. Hindi rin natin siya pwedeng gawing basihan ng history. Kasi halimbawa, creation of the world. Halimbawa na lang. Yung paglikha ng mundo. Sasabihin doon, 7 days ginawa 6 days na ginawa ang lahat, no? At the 7th day nagpahinga ang Diyos, no? Kung titingnan natin paano, sinagot ba ng Bible 'yon kung paano? 'Di ba? Ang sabi lang doon, and God said, let there be light. Let there be light, and there was light, no? Paano? Paano nangyari 'yun? Ano ba? Hindi ba siya ng posporo? O kaya or what? Hindi naman. Kasi ang tawag doon creationism. Pero sagot nga ba 'yun sa tanong? 'Di ba? Na paano nag-umpisa ang mundo? Sagot ba 'yon? Palagay ko hindi. Opo, parang hindi. Kasi ang science may magandang sagot diyan eh. Yes. Yung evolution, Big Bang Big Bang theory, theory. 'di ba? So like that. So ang Bible is not a scientific text, historical textbook. Kasi this is a reflection, isang pagninilay sa isang karanasan. Kasi for example po, no, kailan ba naisulat yung libro ng Genesis? Di ba? Siguro hindi nyo alam, no? At ito, additional information. Isinulat ang Genesis noong ang mga Israelita ay nasa Babylonia, nasa exile. Kasi mahalaga sa mga
ang mga Israelita. Israelites, no? Mga Israelita, yung tinatawag nilang yung lupain nila. Kasi ito'y parang regalo ng Diyos sa kanila. Pangalawa sa lupain nila, sa bansa nilang Israel, mahalaga sa kanila yung templo nila. Kasi dito sila sumasamba. Pangatlo sa pagpapahalaga at pinakamahalaga sa lahat sa kanila, ang kaban ng tipan. So mula sa malaki, bansa, templo, kaban ng tipan. That's the center. Bansa, templo, at nasa loob ng templo yung kaban ng tipan. Lahat sa kanila, lahat ng tatlong yun nawala sa kanila. Dahil Noong sila ay nandun sa exile. Nandun sila sa ibang bansa. Sa Babylonia. At nasa mga Gentile, mga pagan country, ang Babylon. So, noong nandun sila sa karanasan na ganun, na sila lang sa exile, pinalaya sila sa lahat sa kanilang bansa, nakakulong sila, alipin sila, nagnilay sila. Bakit nangyayari sa atin ito? Parang ngayon, halimbawa tayo sa Pilipinas, no? Ang daming nangyayaring korupsyon, ang daming naghihirap, ngayon ang daming kalamidad. Then we start to reflect. Nag-umpisa tayong magnilay. Parang ganun yung karanasan ng mga Israelita nun. So nagnilay sila, bakit nangyayari sa atin to? And they started to reflect kasi because of our sins. Hindi kasi tayo naging tapat sa Diyos. Ngayon, sa pagninilay nilang yun, binalikan nila ngayon yung umpisa. Paano ba tayo nag-umpisa? Ano ba yung talagang plano ng Diyos? Balikan nga natin. Saan ba nagmula ang lahat? Kaya ang Genesis ay kwento ng umpisa. Lahat, paano nag-umpisa ang lahat? Yung paglikha at paano rin nag-umpisa ang kasalanan. Okay. Yun. So ito, ang sinasabi lang natin, ang Biblia ay galing sa isang karanasan na pinagnilayan. No? Na ginamit ng Diyos ang karanasang ito at ginamit ng Diyos ang talino ng tao para itong mga pagninilay na ito ay maisulat. Napakaganda ng iyong paliwanag, brother. Pati ako naliwanagan bigla na ganito pala, karanasan pala talaga ang nagdulot kung bakit naisulat ang banal na kasulatan. Pero inspired. Inspired. by the Yun Holy yung Spirit. inspirasyon. Yun yung inspirasyon nila. Oo. Kaya, for example, Kuya Jomar, no, yung creation, hindi yan talaga sagot sa tanong na paano nag-umpisa ang lahat. Iyan ay pagninilay na ang lahat ay nanggaling sa Diyos. No? Ang bottom line yan, everything came from God. Yes. Oo. So, irregardless kung paano ba nilikha ng Diyos ang sanlibutan, meron ba siyang prosesong ginawa, that those things Iwanan are na natin already sa Diyos. irrelevant. Sa Diyos na yun. Ang mahalaga dyan, nilikha niya ang Diyos at ibinigay niya sa atin out of love. So, ibig sabihin, yung buong Biblia, imagine, ang buong Biblia, ang Old Testament at saka ang New Testament, yan ay pagninilay sa karanasan mula natin. simula hanggang sa... Napakarami po magninilay. Totoo. At napakaganda dito na sinabi na dinugtungan pa ng Yucat. Yes, through this text, God Himself speaks to us. This is inspired by the Holy Spirit. So, sa pamamagitan talaga na banal na kasulatan, maririnig natin ang tinig ng Diyos. Totoo. Ang tinig ng Diyos na nangungusap sa atin. Tama ka dyan, Kuya Jomar. Ibig sabihin talaga, ang Diyos ay buhay na buhay. At ang Diyos ay gumagalaw sa mga karanasan natin. Yes. No? Kung titignan natin, sasabihin natin, nasaan ba yung Holy Spirit na yan? Kasi baka ang hinahanap ni Ate Joanne, ano bang Holy Spirit? Kalapati. Di lang apoy. Bata po. Maghihintay tayo ng apoy na bumaba sa ulo natin. Oo. So, ang Holy Spirit gumagalaw is hovering, no? Parang siyang hangin na tayo humihinga, inhale, exhale, and that is the Spirit, no? Parang gano'n na hindi natin namamalayan, no? Tayo'y buhay kasi dahil sa hinga natin. Gano'n ang Espiritu. Gumagalaw sa mundo, gumagalaw sa buhay natin, pero hindi natin namamalayan. Parang siya nga yung silent breeze, no? Yes. Yung silent breeze na hindi natin namamalayan dumaraan sa buhay natin. At ito, kagaya nito, mga pagninilay sa buhay natin, it is the Spirit. No, kapag natututo tayong magnilay-nilay sa buhay natin, sa mga pinagdaraanan nating hirap, mga problema, mga pasakit, sa lahat-lahat ng ito. So, kapag pinagnilayan natin ito in relation sa kaugnay, yung karanasan natin sa Diyos, sa ugnayan natin sa Diyos, ibig sabihin,
ang Espiritu Santo ang gumagabay Yes. sa atin. Ito yung inspirasyon na tinatawag. Yes, kung sa pamamagitan ng iyong pagbabasa ng banal na kasulatan, maramdaman mo na kumikilos ang Diyos sa iyo. Ito ang divine inspiration. Yes. Kaya tama yung sinabi mo kanina, Brother Richard, no, na wag nating gamitin ang Biblia Oo. para hanapin kung ano yung akma sa At atin. ang nakakalungkot nito, Kuya Jomar, alam natin na may mga ibang sekta na nag-aaway-away pa rito, no? Dahil doon. Nagbibilangan pa ng mali. Ito At mali ang sinasabi ginagawa pa nila mo. na, although totoo naman, no, sabi, Biblia ang sasagot. Mm-mm. Pero sa ibang paraan naman nila ginagamit ang pagbabasa ng banal na kasulatan para lang tumugma doon sa gusto nilang Totoo. sagot. Oo. So gumagamit sila ng kung saang bahagi ng banal na kasulatan at hahanapin nila yung sagot at tumutugma doon sa tanong nila. Oo. That is the wrong way of Totoo. interpreting the sacred scripture. Kasi katulad ng sinabi mo kanina, ito ay pagninilay. Mm-mm. Makikita mo dapat dito yung konteksto kung bakit nangyari ito at kailan ito nangyari at bakit ito isinulat. So mahalaga na malaman natin. At in the end, ang sasagutin natin talaga dito yung tanong, is sacred scripture true? Mm. So sa paanong paraan natin ngayon masasabi na totoo ang banal na kasulatan? On a personal note, no, bata pa lang ako, I read the Bible, especially nung high school ako, na parang ang pagbabasa ko ng Bible, to be honest, parang ano lang yung parang ako nagbabasa ng nobela, pocket book, no? Lately ko na lang nalaman talaga na you have to be really in a deep reflective mood para mas ma-interpret mo ng mabuti yung sinasabi ng banal na kasulatan. Although nung nagbabasa ako, I'm amazed with the historical books, with the story of Joseph, the son of Jacob. Pero lahat ng yon hindi ko alam na sa bandang huli ay magagamit ko rin sa aking pagmiministeryo sa mga kabataan, sa aking pansariling buhay kasi nababalikan ko yung mga nabasa kong bahagi ng kasulatan ko saan marami dito, katulad sa mo kanina, no, especially sa Old Testament, maraming beses bumagsak ang bansang Israel, pero maraming beses din silang iniangat muli ng Diyos. Totoo. Maraming beses sila nagkasala, maraming beses sila sumuway, pero higit na mas maraming beses silang tinanggap muli ng Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. O di ba naalala ko yan yung halimbawa yung kwento ng pagbagsak ng kaharian, tas pagtayo na naman ng kaharian, no? Tas bumagsak na naman. Satayo na At naman makikita yan. natin ang nagpapabagsak yung kasalanan ng mga leader, no? Mga leader ng mga talaga. leader, mga hari. Oo. At makikita natin yan on a personal level, tingnan din natin yung sarili natin, di ba? Ganon din naman tayo, ups and down tayo eh. No? Minsan okay tayo, minsan hindi, minsan okay na naman, minsan hindi. Nagkakasala tayo, pinatatawad, umaangat, tumatay, bumabangon. Pagkakasala na naman, bagsak ka na naman. Pero babangon na naman. So reflection ng sarili natin. Totoo yun. Yung kung makikita mo dun sa banal na kasulatan, yung pagkilos ng Diyos talaga, simula pa nung una hanggang sa pagpapadala niya ng kanyang sariling anak upang iligtas tayo, makikita mo talaga yung misteryo talaga ng pag-ibig at kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos na magagamit mo sa buhay mo. Alam ko marami tayong pinagdadaanan, alam ko marami tayong mga problema, pero dahil mahal tayo ng Diyos, He is always willing to give everything para sa atin. Sayang Kuya Jomar kasi supposedly meron tayong question and answer sa ating mga listeners ngayon. Kaya lang kasi dahil ito ay pre-recorded dahil sa pagkakataong ito po ay kami ni Kuya Jomar ay uma-attend ng Philippine Conference on New Evangelization. Kaya ito pong episode pong ito ay recorded. Pero anyway, tayo pa rin ay sumusunod dun sa Yukat Question. Mamaya papakinggan natin siguro yung sharing ni Ate Joanne, yes. tungkol sa pagpapahalaga niya sa banal na kasulatan, no? At saka siguro sa susunod na episode natin kung saan magla-live broadcast na ulit. Pwede na ulit silang jumoin sa ating kwentuhan. Anyway, yung ating topic next week ay kaugnay pa rin itong topic natin ngayon. So, bago po tayo magpatuloy, ay magkakaroon po muna tayo ng maikling break. At sana po ay patuloy pa rin kayo makinig sa programang Yukat on Air. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your life and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit
Ito po ang inyong lingkod, Florentino F. Sinense, Obispo ng Diocese ng Tarlac. Ang Radyo Maria ay gumagawa alinsunod sa voluntarismo upang maihatid sa tahanan ng marami ang ating Panginoong Hesukristo. Binabati ko rin po ang lahat ng tagapakinig na sana ang lahat ng mga natutuhan natin sa pakikinig sa Radyo Maria ay maisabuhay natin at maghari ang diwa ng ating Panginoon sa ating mga tahanan at sa ating bayan. Mabuhay sa inyong mga isipan, sa inyong mga puso, at gayon din naman mamuhay kayo alinsunod sa mga natutuhan ninyo. Sana ipagpatuloy natin ang ating pagsuporta sa Radyo Maria. Sama-sama nating ipahayag ang salita ng Diyos at isabuhay bawat tahanan at sa bawat bayan na nararating ng Radyo Maria. Maraming salamat po. Nagbabalik po ang programang UCAT on Air at ito po ang inyong kayukat, si Kuya Jomar. At ito pa rin po si Kuya Richard. At ako naman po, si Ate Joanne. Ayun, muli salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at napakaganda ng ating topic na naman ngayon, Brother Richard. At napakaganda ng ating mga paliwanag kanina, especially yung paliwanag mo kanina tungkol sa banal na kasulatan at napakahalaga na maintindihan po ito ng mga kabataan ngayon, no? Na ang banal na kasulatan ay totoo at ito ang pinagmumulan talaga ng ating pananampalataya. Dito ang basihan ng pananampalataya natin. Yun. Sa atin pong mga karanasan ba, sa ating karanasan tungkol sa banal na kasulatan, siguro maganda tanongin natin itong ating guest, no, Brother Richard, tungkol sa kanyang personal na karanasan. Actually, bago tayo dumako dyan, Kuya Jomar, kasi ang ganda-ganda ng sharing niya kanina sa akin. Siguro, bago lang natin ma-miss out, kasi ito ay magfa-facilitate sa atin para sa susunod nating discussion sa next meeting, no? Kasi nabanggit din dito sa UCAT question number 14, yung term na canon. Canon of the Sacred Scripture. Siguro magandang explain lang natin ito konti. Dahil mahalaga ito. Sabi rito, in the Christian communities, there had to be a consensus. Yes, through this text, God Himself speaks to us. This is inspired by the Holy Spirit. Which of the many original Christian writings are really inspired by the Holy Spirit has been defined since the 4th century in the so-called canon of sacred scriptures, no? So kasi totoo, walang duda na tama, no? Tama at walang kamalian yung Bible, no, na ating binabasa, no? Pero alam niyo po ba na ang daming pinagdaanan nito bago ito maging makolekta, ito yung final no? form ng Bible. Kasi ang Bible ay hindi lang binubuo ng isang libro. Ito ay isang library, no, ng maraming libro, no. Ito'y collection of many books, no. Kaya kung may hawak kayong Bible sa oras na ito, ang hawak-hawak ninyo ay collection ng mga aklat, no? At mga writings, no? Pero alam niyo po ba na napakahaba ng pinagdaanan nitong proseso bago ito makolekta? Kasi pinag-aralan ng simbahan kung alin ba talaga yung mga writings, yung mga libro na tinatawag natin na inspired, no? Yes. Kasi around year 200, no? Ano bang year natin ngayon? 2013, ano? So noong taong 200 at saka yung before and after that year, no? Meron tayong mga tinatawag na mga Gnostic groups, Gnostic communities. So, sila ay, itong grupong ito ay, they claim to be Christians, no? At totoo naman. Kaya lang, yung mga katuroan nila, medyo dangerous, no? Kasi, nagtataglay ng mga maling katuroan o yung tinatawag na hindi nakaugnay, hindi tugma doon sa tinatawag na sacred tradition, no? Yung mga Gnostic Gospels, like halimbawa, yung Gospel of Mary Magdalene, Gospel of Thomas, Gospel of Judas, no? Gospel of, ang dami niyan. Philip. Philip, oo. So, ang dami nito. Actually, napakarami nitong mga sulatin na ito, no? At itong mga sulating ito, isa sa mga pinag-aralan talaga, no? Pinag-aralan na, ang tawag dito mga apocryphal Gospels, no? At pinag-aralang mabuti ito ng simbahan.
No? At nakita nila kasi ang basehan nga nito yung discussion sa sacred tradition at saka sacred scripture, kailangan hindi sila nagko-conflict. Kailangan they affirm each other, they agree each other, no? Kailangan magkatugma palagi 'yan. So kapag ang nakasulat ay hindi tugma doon sa tradisyon, no? Ibig sabihin hindi iyan authentic, hindi totoo. May bahid kasi nungalingan. Ma-share ko lang po. Sa akin po kasi as a Filipino major, naging topic din po namin yung salin or Pagsasalin. doon po yung isa na yung Bible, yung pinakamaganda at pinakamakabuluhang salin. Di ba nga po, galing po to sa Aramaic. Yung pinakauna pong language. Tapos po, napakarami po, nung naintindihan ko na napakarami po palang salin na ginawa sa Bible. Parang na-amaze ako na yung Tagalog pong binabasa natin at saka English, dumaan po yun sa mabusising pagsasalin nung mga matatalinong tao noon. Yun nung Ganon din yung nangyari noon. Yung pag-evaluate kung alin ba yung inspired at hindi inspired, talagang dumaan ito sa proseso. Pero ang mahalagang makita natin dito, sino ba ang nag-evaluate? No? Sino ang nag-aral? Sino ang nag-decide, nag-discern na ito ay inspired at hindi inspired? Ang simbahan. Aling simbahan? Ang simbahang Katoliko. Yes. Initiative ito ng simbahang Katoliko. Kasi, sinabi nga natin nung previous discussion din natin na ang Biblia, itong mga librong ito, inspired books na ito, ay ibinigay para sa simbahan. No? Bago pa magkaroon ng scripture, mayroon ng believing community. Yes. May simbahan na. Actually, yun yung diniscuss naman natin nung nakaraang May episode. existing church na bago pa magkaroon ng Bible. At itong existing church na ito ay later on tinawag na Christian sa Antioch, no? At later on tinawag na Catholics, no? Catholics. Ecclesia, no? Ibig sabihin may believing community na bago na magkaroon ng writings, no, ng Biblia. So ibig sabihin, itong Bible na ito ay itong mga kasulatan na ito ay sumunod, no? Sumunod na lamang doon sa mga naniniwala na. At ito ay nagpatatag pang lalo doon sa pananampalataya ng community na yan. So, ibig sabihin, yung kasulatan na ito, itong Biblia ito, ay para sa atin, na nasa simbahan, para patatagin lalo yung faith natin, pananampalataya natin. Kaya nga, ang sabi rito, yung canon, parang measuring rod, parang measuring stick. Ang measuring stick natin, nakabase yan doon sa tinatawag na tradisyon. Kung hindi yan na nakatugma doon sa tradisyon, hindi natin tatanggapin. Yes. So, yun sa canon. Kaya meron tayong ilang books of sa Old Testament at ilan sa New Testament. Actually, kung bibilangin natin, later, no? i-discuss yan sa susunod na... At although, pwede naman nating sabihin sa kanila kung ilan yung books, no? Kasi alam naman ito ng karamihan na they are... So, pahapya lang siguro. Yung sa Old Testament ay... There are 46 books no? Sa Old Testament. It is composed of the historical books, the wisdom books, and the writings of the prophets. Sa New Testament naman, there are 27 books, no, composed of course, the 4 Gospels, the Acts of the Apostles, the letters of St. Paul, and the Catholic letters. At makikita natin yan sa Yucat question number 16 na pag-aaralan natin sa mga susunod. Pero later, sa pasusunod ay pag-aaralan natin ito in details. Yes. No? In details. Actually, ito pong mga susunod na mga katanungan doon sa mga nakikinig sa atin, ang mga susunod pong katanungan ay tungkol lahat sa banal na kasulatan. Totoo. Talagang binibigyan natin ng diin ang kahalagahan ng banal na kasulatan sa pananampalataya natin. kailangan po nating subaybayan yun. Yes, oo. Totoo. Para po mas marami Kaya tayong nga, mga tama yan. Kaya nga maganda tuloy-tuloy para mas... Kasi mamiss mo yung isa, malilito ka na. Hindi mo alam yung pag-series. Yes, ganun din sa pagbabasa natin ng Biblia, no? Actually i-discuss pa natin 'yan sa mga susunod na katanungan. Paano ba natin dapat basahin ang banal na kasulatan? Ma-pick up ko lang, Brother Richard, yung kayo sinabi mo yung tungkol dun sa nauna pa mismo ang komunidad ng mga naniniwala kay Kristo bago nabuo ang koleksyon ng Biblia, ang mga koleksyon ng aklat sa Biblia. So meaning, talagang ipinagkatiwala sa simbahan. Sa simbahan ang pagpili and even the interpretation. Yes, pati ang pagpapaliwanag, no? Kaya nakakapagtaka ngayon sa dinami-dami ng mga sekta na umuusbong. Nakalimutan siguro nila na ang totoong nag-interpret ng banal na kasulatan sa simula pa lang ay ang simbahang Katoliko. At doon yun din ang pinagmulan ng
ng collection na ito ng mga Biblia na Totoo. ginagamit din nila Oo. sa ngayon. Ang nakakalungkot lang, itong mismong Bibliyang ito, na tinipon ng simbahang Katoliko, ang ginagamit pa ng ibang sekta ng panira Laban sa simbahang sa Katoliko. Di ba Katoliko. parang very paradoxical? Yes. Parang kabalintunaan ito nangyayari. Isang malaking kabalintunaan talaga na kung sino yung nagbigay, At kanino ibinigay? kanino ibinigay, at ngayon ang ginagamit panglaban doon sa pinagmulan Pinagbigyan. pinagbigyan ng walang nakasulatan. Isang malaking kabalintunaan nga. Nakakalungkot po kasi binabatikos. Oo. At Gamit. Gamit talagang ang ginagamit Biblia. po. Oo. At nagsishare na rin lang si Joanne. Si Joanne, na siguro magandang pakinggan din natin Kuya Jomar yung personal experience niya. Kasi kanina actually, may sinishare siya sa akin. Wala tungkol yata kanya. Nag-break yata ako kanina. Doon sa kahalagahan ng Biblia sa buhay niya. Siguro, sige nga Ate Joanne, i-share mo sa amin at sa ating mga tagapakinig. I-share ko lang po. Ako po kasi ay scholar po ng Mary Help of Christian. Siyempre po sa kahirapan po ng buhay, napakaraming problema pong dumadaan sa akin araw-araw, as in po. Masaya na po ako pagka nakatawa po ko ng buong araw. As in, yung problema ko itinatawa ko na lang. Halimbawa na lang po, isang araw, yung magulang ko po, yung tatay ko, yung nanay ko, manghingi ako ng baon. Siyempre po, sa bahay, walang bigas, ganun, parang magdadalawang isip pa po ako kung manghihingi ba ako ng baon. Wag nang papasok, o third year na po ako, parang malapit na, konting-konti na lang makagraduate na ako. Ganun na lang po yung iniisip ko, tapos yung sinasabi ko sa nanay at tatay ko, para lang po gumaan yung loob nila sa pagbibigay nila sa akin ng baon. Para lang po makapasok ako kahit pinakamababa pong hiningi, 80, 50, basta po yung kaya kong pagkasyahin sa buong araw. Sa totoo lang po, kulang po yun. Kaya lang po, iniisip ko po yung magulang ko, yung buhay namin. Tapos po, yung problema na po yun sa bahay, syempre madadagdagan pa po yun sa problema ko sa pag-aaral. Halimbawa na po, walang pambayad sa ganito, walang pambayad sa ganyan. Pagka po wala akong magawa, iniiyak ko po, tapos punta ako sa bahay. Syempre, hindi ko naman po sinasabi sa magulang ko, or hindi po nila ako nakikitang umiiyak dahil sa mga nangyayari sa amin. Parang ang tingin po nila sa akin malakas. Pero sa totoo lang po, may pinaguhugutan ako noon. Hindi po nila ako nakitang umiyak kahit minsan sa harapan nila na, di ba po yung mga kabataan, halos maglulupasay sa harapan ng magulang para makahingi lang ng baon. Ako po hindi, kasi po matanda na ako. Alam ko po yung hirap ng buhay bilang anak ng magsasaka. Tapos nawalan pa po kami ng saka. Tapos yung nanay ko po ay housekeeper lang. Tapos So kanina na-share mo yung yung sa mga ganung problema. Opo. Di ba? Yun nga po, sa ganong problema, punta lang po ako sa bahay. Tapos hanap ako ng pwedeng basahin. Siyempre po, una ko makikita kasi po maraming Bible po sa bahay, siguro po mga 5. Kasi po kaming yung pamilya ko po ay nagsisimba, tapos dati po naging prex na rin po karamihan sa parte po ng pamilya namin, kahit po yung mga hipag, basta po marami po kami, kaya po marami kaming Bible. Pagkahawak ko po ng Bible, di ba po meron naman po yung guide, tapos hahanapin ko po kung anong date, kung ano yung gospel. Parang reading guide, Opo, ano? yung Reading reading guide po, yun po. Tapos, magbabasa po ako. Tapos, syempre po pag binabasa, ako po kasi aminin ko po, hindi po ako palaging nagbabasa ng Bible. Nagbabasa lang po ako pagka yung mahirap na po, yung pakiramdam ko po ang sakit-sakit na. Ganun. Parang wala nang pag-asa. Tapos, babasa po ako ng Bible. Mapagdinilayan ko po bakit ba ganito yung sinasabi ng Bible. Although hindi ko po naiintindihan ng malalim kasi po inaamin ko po na kung yung katulad po ninyo, mga kuya, na talaga pong firm na yung pananampalataya sa Diyos, ako po kumbaga umuusbong pa lang. Tapos po yan, pagka magbabasa po ako ng Bible, may mga word po doon na tumatatak sa akin. Tapos yun po yung ginagawa kong pang-relieve sa sarili ko. Parang maiibsan po yung sama ng loob, yung paghihirap, dahil po sa Bible. Parang nagiging way po para maging maganda uli yung mood ko.
sumaya, tumawa. Yun lang Ayun. po. Ganda ng experience na, Yes. no? At naramdam natin na nagwo-work ang Espiritu Santo Mm-mm. sa kanya. So siguro maraming mga kabataan na ganyang karanasan talaga. No? Ako, personally, napagdaanan ko rin yung mga ganyan. At totoo nga na source of our strength, the source of our consolation is the Word of God, no? The living Word of God. Kung saan presensya siya at nangungusap siya Mm. sa atin. So, yun. Alam mo, salamat Ate Joanne sa napakaganda mong sharing, ano? Pero ganun pa man, magkapatuloy po tayo sa ating programa at maraming salamat ulit sa iyo, Joanne, sa iyong pagbabahagi. At huwag po kayong aalis at magbabalik din po kaagad ang ating programang UCAT on Air. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang alipin, mapalad ang pagkakataon sa lahat ng mga bansa. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Napakadakilang bagay, patlag sa lupa, akala ng nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Aking espiritu sa aking Nagbabalik po ang programang UCAT on Air. Ito po si Kuya Jomar. At si Kuya Richard po. Ate Joanne po. Darako na po tayo ngayon sa paglalagom tungkol sa ating mga napag-usapan tungkol sa UCAT question ngayong araw na to. At ang paglalagom po ay gagawin ni Kuya Richard. Yun, at pinag-usapan nga po natin sa loob ng halos isang oras na kwentuhan at talakayan, yung kahalagahan pa rin po ng banal na kasulatan. At ang tanong nga po sa ating UCAT question number 14 ay, totoo ba ang banal na kasulatan, ang sacred scripture o yung Biblia, no? At sinasabi sa ating UCAT answer sa UCAT question na yon na totoo sapagkat ito ay inspired, no? Ito ay inspirasyon ng Espiritu Santo, yung tinatawag na divine inspiration, no? So dahil lagi nating tatandaan na ang Biblia ay hindi nahulog mula sa langit at ito rin ay hindi ibinulong ng kung sino man
no? Kundi ito ay galing, no? Galing sa isang konkretong karanasan na pinagnilayan ng ilang tao, ginamit ng Diyos yung talino, yung kakayanan ng isang tao na magsulat para itong mga karanasan na ito ay mapagnilayan at makita ang paggalaw ng Diyos sa mga karanasan na ito. Kagaya nga nung na-share kanina ni Ate Joanne mula doon sa simpleng karanasan niya ng mga problema sa buhay at kung paano siya nakahugot ng lakas at inspirasyon sa salita ng Diyos in connection sa kanyang personal na buhay. No? At napag-usapan din natin yung tinatawag na kanina, yung dalawang mahalagang terms yung pinag-usapan natin, yung inspiration at yung tinatawag nga din natin na canonicity, no? Yung canon. Although i-discuss pa rin natin ito sa UCAT question number 16, pero nabanggit na natin na yung pag sinabi natin canon, yung batayan, no, na gaano ba katotoo ang naisulat na ito. Ang batayan natin ng pagiging totoo ng isang libro sa Biblia ay mismong yung tradisyon, yung living tradition. Ito yung buhay ng simbahan. Buhay at paniniwala na ng simbahan. Kasi, halimbawa, di ba, yung sa mga, pag sinabi nating buhay na tradisyon, isinasabuhay na kasi natin no? So, bahagi na kasi ng living tradition, yung halimbawa, yung tinatawag na lives of the saints, no? Yung buhay ng mga santo, part ng living tradition yan. No? At yun tala, yung liturgy, no? Yung pagsamba natin, so ito yung mga part ng living tradition, no? At marami. Yung buhay ng simbahan ay napakalawak. At ito yung siyang magiging batayan kung gaano katotoo yung mga naisulat. At yun nga, around year 200, ito ay nilikom, no? Ginather ng simbahang katoliko itong mga inspired books. At ito yung naging tinatawag natin sacred scripture na later on tinawag na Biblos, no? Biblia, ibig sabihin na library, collection of books, no? So ito po yung nilalaman ng ating pinag-usapan sa UCAT question number 14 na pinatatag pa ng karanasan ni Ate Joanne. Yes, maraming salamat Brother Richard sa iyong napakagandang paglalagom sa ating naging topic ngayon. At ito na po, dadako po tayo sa ating mga pagbati. Yan, kahit na pre-recorded ang ating episode ngayon, ay babati pa rin po tayo kasi first time ni Ate Joanne na yes, kaya kailangan bumati tama. siya. So, baka may gustong batiin muna si Ate Joanne. Binabati ko po unang-una po si Father Bong, sunod po si Father Danny, si Father Ernie, yung aking pong pamilya na baka nakikinig. Yung mga kaibigan ko po, idols. Yung si Kuya Frankie, kung sino-sino po. Tapos po idols talaga. Idols po yung tawagan namin. Si Idol po kasi ay sumali sa Pinoy Pop Idol. Kaya idol. Lahat po kami nakikifeeling idols. Tapos po yung mga taga-Tayabo, yung mga kaibigan ko po, yung mga klase ko po, BSED 3-4 sa Filipino major po ng CLSU. Wow. Ako naman gusto kong batiin si Father Ray Sotelo na kaklase ni Father Men. Isa po siyang Discalced Carmelites na palaging nakikinig sa atin from Vietnam, all the way from Vietnam, no? Actually, nakilala ko rin to si Father Ray Sotelo, isa sa mga nakalakbay ko yan sa habang lumalago yung aking bukasyon sa pagpapari, no? Hello po, Father. Isa sa mga gumabay sa akin. At ganoon din, syempre, we would like to congratulate yung our very own Father Narcy. Si Father R.C. Abellana, no? Na ngayon ay bagong Bishop-elect. No? Diocese of Romblon. Nagulat ako doon. Alam mo, Bigla po ba? napakasimple nitong taong to talaga. Sobra. Pero alam nyo ba na graduate ng Gregorianum yan? Wow, Sa Gregorian Rome. University. Yes, at summa cum laude yan. Wow. Pero makikita mo yan. Nag-XLT. Nagko-commute papunta dito sa clergy meeting. Nung minsan, nakasakay ko yan. Ako pa nagbayad ng pamasahin yan. Oo, totoo. Obispo na ngayon. Obispo na ngayon. Talaga tuwang-tuwa ako. Bumili daw siya ng gamot sa mercury drugs. At nagsumasakay lang ng jeep yan pabalik ng CLSU. Nakita ko siya minsan buwaba mo na ng XLT yung ating jeepney. Papunta naman ng consultors meeting. Galing. At malapit na rin ang birthday niya sa November 9. Yes. No? So congratulations to Bishop-elect Narciso Abellana, MSc, ang chaplain ng Central Luzon State University. Nakakatuwa, Galing-galing no? naman Talagang po. biyaya talaga sa simbahan. Biruin niyo po, yung
lalakad-lakad lang po doon na nakikita namin sa tabi-tabi. Biglang Mukhang bishop mukhang na ganyan, agad. mukhang ganyan yung mga kailangan sa simbahan. Totoo, Yung talagang parang- living oo witness, nga. no? Sa pananampalataya. Father RC is a very simple man, Yes, yet totoo, very, totoo. very wise, very smart, very At mahilig intellectual. kumanta yan. Yes. At siguro gusto ko rin batiin at pasalamatan yung ating mga volunteers ng social communications pa rin. Especially yung sina Frankie sina Idol Frankie. sina Idol Frankie, Idol. sina Kuya Mar, Yes. sina Idol Kuya Ronnie. Ronnie, ay mag-asawa na sa Ate Idol Abby na rin. ng family, no? Sa lahat-lahat po ng mga patuloy sumusuporta sa ating programa at sa ating komisyon sa Sa social mga benefactors communications. natin Yes, ng oo. social communication. Ako naman po, babati rin. Una, gusto ko pong batiin ng happy birthday si Brother Richard. Belated po. Belated na ngayon sa inyong Belated. nakikinig kay Oh, may Belated. palakpak. May bumapalakpak Wala po ang po, ating mga technicians doon. Happy birthday kay Kuya Richard. No? At soon to be Reverend Richard Ako Lago. po, ipagdasal. Pagkalasal po natin ang kanyang napipintong ordinasyon Diyos ko sa po. November 16 sa Makausap pa po pagkadiakono. kaya natin yan? Oo naman. Hindi na. Kapag hindi, lang. magre-revolution po dito. Hindi, yun po. So, patuloy po ating ipagdasal si Brother Richard, no? Sa kanyang bokasyon at sa eventual niyang pagiging pari. No? Sana po. Salamat po. At hello sa mga kamag-anak ko. Yun lang po. Kasi wala na po tayong oras. So, ako pong muli, si Kuya Jomar, na inyong nakayukat ngayong oras na ito. At ito po si Kuya Richard. Ako naman po si Ate Joanne. So, hanggang sa susunod na Biyernes, magkayukatan po muli tayo. So a time of great in our land, a time of peace, a time of love, a time of unity